napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. General Bantag, ipinapatay nga ba etong si Zulueta? Grabe. Grabe. Grabe ang mga fake news ngayon sa social media. At ito nga, kakapasok lang na balita, Katapang inambush daw. So lahat yan bibigyan po natin ng reaction dito sa Che Guevara TV. Siyempre ako po ay isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. May mga napapanood po ako about po kay General Bantagat doon sa pagkamatay po nitong ni Zulueta, na isa rin sa tinuturo na pumaslang sa isang vlogger na si Percy Lapid. O baka sabihin ng iba, ba't mo kinontent? Patay na. Bobo. So marami kasi ako nakikita at may mga nararamdaman ako ng mga parating na mga vlogger, parating na upload nila na idadawit nila si General Bantag sa pag-ambush dito kay Katapang. Oo. Ay yung kay Zulueta nga, dinamay si Bantag na walang kalam-alam yung ambush pa kaya kay Katapang. So bago lahat, syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung unang balita na about kay akusado sa Percy Lapid case na si Richard Zulueta namatay na. So ito yung unang balita. Tapos mamaya papanoodin natin kung ano ba yung kinamatay niya. Namatay na ang isa sa mga akusado sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Base sa paunang report mula sa Bataan Police, alas 10 ng gabi noong Biyernes nang isugod ng kanyang kapatid sa Bataan Peninsula Medical Center sa dinalupihan si dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Makalipas ang isang oras ay idineklara na siyang patay dahil sa heart failure. Iniutos naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation na beripikahin ang kumakalat na death certificate ni Zulueta. Si Zulueta ay isa sa itinuturong mastermind sa pamamaril at pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 2022. Kasama niyang akusado si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Samantala, naaresto na nitong Biyernes ang dalawa sa tatlong sospek sa pamamaril at pagpatay sa broadcaster na si Juan DJ Johnny Walker Humalon sa Calamba, Misamis Occidental noong nakaraang taon. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Yusek Paul Gutierrez, base sa report ng Misamis Occidental Police, kamukha pa ni Nino Barsaga to. Kamukha, may buhok lang Parang hindi kaya kapatid ni Nino Barsaga to. Mata, kilay, ilong, bibig. Pati yung sira-sirang peslak, ganun din. Ito, kamukha rin ni Makmak Pablo. Ay, naku po. Kami ni Makmak Pablo, humpak din. Patay na yan. Hoy, Nino Barsaga, Makmak, matandito kayo. Ang ginagawa nyo rito sa report na to. Baka sabihin dyan ginawang katatawanan yung pagkamatay ng DJ. Hindi natatawa lang ako dito sa mga pumatay. Kamukha ni Nino Barsaga to, may buhok lang Yung isa kamukha naman ni ni Makmak Humpak Hoy, banat bay, di mo, mga best friend mo nandito.
Ayop na yan, oh. Kamukhang kamukha, eh, oh. Ano ba to? Dalawa sa 3 suspect sa pagkamatay ng mamamahayag na si Juan Humalon na aresto na. Banat ba yung mga best friend mo? Hindi ka lang pala, ano? Hindi ka lang pala pa-fake news, Ninyo Barasaga. Mamamatay tao ka din. Ba't hindi naman talaga pangangailangan? Okay, play natin. Boboy Sagaray Bongkawel at Renante Saha Bongkawel alias Inteng sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Sapang Dalaga. Matatandaang pinatay si Humalon sa gitna ng kanyang live broadcast noong Nobyembre 5, 2023. Si Boboy ang nakuna ng CCTV na nanutok ng baril sa alalay ng mamamahayag, habang si Inteng naman ang driver ng kanilang getaway motorcycle. Naniniwala naman si Gutierrez na malapit na ring mahuli ang ikatlong suspect. Oh, wala palang boses. May kamukha din tong isa, oh. Oh. Oh, kayo, comment nyo dyan, sino kamukha? Oh, tingnan nyo kung sino yung kamukha. Sino kamukha nung ano? Sino kamukha nitong isa? Tayo dyan. May kahawig eh. Sino ba tong... Pag pumayat si Maring Janet, kamukha niya eh, oh. Tayo lahat dinamay eh, no? O ang aktwal na namaril kay Humalon na kinilalang si Julito Mangumpit alias Ricky. At yan ang mga balita sa... Oh, eto na, yung pangsupalpal dun sa mga vlogger na pilit na idinadawit si Bantag sa pagkamatay ni Sulweta. Pero may inaabangan akong isang vlogger. Kung anong masasabi niya rito. Dati siyang bantag vlogger eh. Oh, dati siyang tigapagtanggol ni Bandag ni Duterte. 'Di ba, Sir Sir Travelis, no? At Sir Spencer, naabangan natin 'yun eh, no? Siyempre baka mamaya i-deadman niya lang 'yan. Kaya. Tsaka baka pagalitan siya ng kanyang father. Sinabi ng Philippine National Police na walang foul play sa pagkamatay ni dating Bucor Deputy Security Officer. Oh, ayan na. Walang foul play. Bakit dun sa isang vlogger na napanood ko, may posibilidad daw na si General Bantag daw ang ng may pasimuno. Oh, pati dun sa ambush daw eh. Pati yung ambush kay Katapang si Bantag daw ang pasimuno. Naku po. Grabe, no? Minsan, napagtatanto ko na yung sinabi sa akin ng kaibigan ko na isa ding DDS supporters, DDS vlogger na si X-Crew. Subscribe nyo, X-Crew. Sabi niya, Kuya Jing, mas nakaka-stress dito sa politics. Sabi ko, bakit? Sa showbiz naman, minamani-mani ko lang naman. Di, mas mahirap dito, sabi niya. Ang daming fake news dito. Oo, ang daming fake news dito sa social media. Lalo sa pagdating sa politics. Hindi ka magkakaugaga dito. Ako, grabe. Hindi pa tinuin natin. Sabi niya, wala. Ang kakapal na mukha ng mga kalaban natin na vlogger. Dead Manila yung pa-fake news. Basta kapag nakakakita sila ng mga fake news dito sa social media, ibablog nila agad yan. Para lang magmukhang masama ang mga Duterte sa paningin ng mga tao. Ganun na yung kalakaran daw ngayon. Okay, play natin to. Grabe, oh. Ricardo Zulueta na isa sa mga ituturong sangkot sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay PNP Acting Chief PIO, Colonel Jean Fajardo, kasama ni Zulueta ang kanyang asawa isang araw bago ito pumanaw. Agad umanong dinala ng kanyang kapatid si Zulueta sa ospital nang makaranas sa paninikip ng dibdib. O yan, mga vlogger na mga tansong dugyot. Oh, sino papaniwala namin? Yung asawa ni Sulweta o kayo?
Sino papaniwala namin? Kayo ba na naglahatid ng mga fake news dyan sa mga YouTube channel nyo na di umano ay si General Bantag ay may kinalaman sa pagkamatay ni Zulueta? O yung asawa mismo ni Zulueta ang paniniwalaan namin na nagsasabing walang foul play sa naganap na sa kanyang pagkamatay? Grabe talaga. Basta kadikit ka ni Duterte, babanatan kita. Yun yung nasa tatak sana sa isip nila eh. Sa kampi ka sa Duterte, babanatan ka. Gagawin kita ng issue. At doon na binawian ng buhay. Tiniyak naman ng PNP na kanilang respetuhin ang privacy ng pamilya Zulueta na handa din umanong makipagtulungan sa kanila. Dagdag pa ng opisyal, desisyon din ng pamilya kung papayagan nito ang pagsasagawa ng independent autopsy na una nang ipinanukala ng pamilya mabasa. For your information po, yung mismong kapatid po niya ang naghatid sa ospital nga po at doon po siya sa ospital namatay. Meron na rin pong inisyu po na certificate of death at ang cause of death na nakalagay po doon sa kanyang death certificate ay cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Yun po yung specific. Nangako naman po silang makikipagtulungan but hayaan muna po natin silang mag-look sa after now po. No, siguro maliwanag na yun, ha? Siguro maliwanag na yung ganon. So, dito tayo mapunta. Kasi na yun, nawala. Nawala na yung hinahanap ko. Eto, yung pagka-ambush daw, di umano kay Katapang. Eto na naman si Katapang. Eto, PTB ba yan? Ito, yung ambush kay Katapang. Wait lang, hanapin natin. Pinasisilip naman ng isang leche. sa isa Manila leche, dami yung kuda. Hindi naman kayo yung nasa na, nawala na. Tagal ah. Ba, may nakita ko dito. President Ferdinand R. Marcos Jr. share a right moment with House Speaker Martin Romualdez Tambaluslos and the Senate President Juan Miguel Zubiri after the fourth legislative executive development Sorry, Council ako naman sa'yo. Ito na yung kay Katapang. Tingnan natin itong kay Katapang, ha. So ito, pinost po ito 2 hours ago. 2 hours ago, napakabago lang. Just in, binarel ang sasakyan ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. kaninang 6:30 AM. Ngayong Martes, Marso 19. Sasakyan na, sakay ng sasakyan si Deputy Director General Pereras, pero dahil bulletproof ang sasakyan ay hindi pumasok ang bala sa loob ng sasakyan. Ayon sa Bucor, bago ang insidente ay nakatanggap na sila ng death threat si Katapang at parehas. Ilantok ako. Bigla ko inantok pa. Ito na. Ito, wait lang. Kasi si Bantag na naman pagbibintangan ito. Unang-una, wala na pong mga hitman na tatanga-tanga ngayon. Alam naman nila na ang sasakyan na yan ay bulletproof. Unang-una na balita sa Rapid Tulpo in Action yan. O baka sabihin nyo, paano nila malalaman yun? Nabalita sa Rapid Tulpo in Action yan. Na yung pinangpagawa niya na hindi binayaran ata. Ewan ko, ano yun? Hindi ko na lang wag na lang natin panoorin kasi masyado nang matagal.
Tapos, sasabihin dito, ayon sa Bucor, bago ang insidente ay nakatanggap sila ng death threat. Sino ba namang tanga na nakatanggap ka na ng death threat tapos lalayas ka pa? Sino ba naman, paano ba naman mangyayari yun? Ako kung may death threat ako, hindi na ako lalabas dito ng bahay, dito na lang ako. Tsaka sinong tangang hitman na pagbababarilin yung sasakyan mo alam naman nila na naka-bulletproof yun. 'Di ba? Di napahamak sila. Hindi ko naman po sinasabi na pakanato ni Katapang. Ang sinasabi ko kasi dito baka mapagbintangan na naman si Bantag. Ito yung wala yung buwisit na yan, nag-iba yung ng cellphone natin. Okay, wait lang. Ipatay na. Okay, ito, yung picture. O, basag yung side mirror. Tingnan natin yung reaction ng tao. Ay, grabe 900 yung tawa. 600 lang yung likes, tapos 34 yung nagulat. O, ito, sabi ng mga netizen, abangan ang susunod na kabanata. Sabi ni Mark Anthony. Ito ba? Only in the Philippines. Parang may pagbintangan. O, di ako nagkamali. Yan yata yung pinagawa niyang sasakyan na kung hindi natulpo, hindi pa masisingil. Bakit isang bala lang dapat more than one para hindi halata? Sabi ko lang kabe. O, ito pa lumang style na yan. Alam na di sa few days lalabas na ang may pakana ay yung kalaban niya. Totoo. Yan na yung sinasabi ko. Na ang may pakana na naman nito ay yung mga kalaban daw at sasabihin nila na sila ay ginagawa ang kanilang trabaho. Mabuti sa ating bayan. Ano mga maririnig natin dyan? Ano pa dito? Yari si Tanggol nito. Matanda ba dito si Tanggol? Sus, tama na. Gitna, likod ng sasakyan. Mapapaisip ka na lang talaga. Soko, pasok. Ang dami dito. Lahat nag-comment, hindi naniniwala, Pakulo naman para may pagbintangan. Grabe naman, nagsilabasan ng fans ni Bantag dito. O bakit? Pakialam mo. Di lumayas ka dyan, hayop ka. Wow, mali sa likod. Wait lang, nasa loob yung basyo. Wiset, hindi ka tumagus parang gamit na gamit ang lumang style. Sabi dito pa, si Chef Espina may pakana niyan, baka pinakawalan ni si Tanggol. Ay, naku po, visit yan. Nakakulong pa rin ba si Tanggol ngayon? Si Coco Martin pala na pagbibintangan, Oo nga, Katapang, kamusta na? Ambush, isang bala lang ang tumama. Haha, sabi ni Direk Kat. Ang sakit ng tiyan ko, visit yan. Oo nga, ambush. Di ba pag ambush marami? Ba't yun isang bala lang tumama? So, halos comment dito, puro walang Sabi nito, sabi ni T, 10 pesos sale. Magandang content yan. Visit. Galing pinalampas muna. Ang galing pinalampas muna. Visit na yun, Masama tayo, lap trip Alam ni Tanggol na bulletproof yan. Gandang palabas. Yan, direct by Rigor. Director daw by Rigor. Oo nga, isipin nyo lang maigi.
Diba? Paano mangyayari to? Una-una sa likod lang yung tama, oh. Ano yun? Diba? Kung i-aambushin ka sa harap. Hindi yung sa likod. Ano, nagtataka pa nga ako, parang tinamaan lang ng bato eh. No, ba't ang laki ng UP niya? Yan no, isang bala lang, grabe naman. Kasi baka kapag maraming bala ang pinatama, eh malaki gastos pag pinagawa. Sorry. Ng ambush yan, no? So, meron ba sa salamin? Wala, oh. Doon lang talaga sa likod, yo. Ambush, yo. Hindi ba tumagos yung bala? Eh, bakit butas? Asan yung... Hindi na pumasok yung bala, pero butas, oh. Oh, butas, eh. Ang galing. Oh, kuwang-kuha niya yung inis ng mga tao. Pero ang kawawa na naman dito, General Bantag na naman to. Yung mga kaaway na naman ni Katapang ang masisisi nito. Galing nila gumawa ng ano. Hindi ako naniniwala doon, ambush ganun. Sorry sa mga makakapanood dito, sorry. Hindi ako naniniwala ng ambush yun. Walang tangang hitman ngayon sa panahon na ito na aambushin ka na at alam nilang bulletproof yung gamit nyo. Tapos aambushin ka sa likod, sino tatamaan dun? Pwede, maganda sana kung sa harap eh. Diba? Nirat-rat ka talaga sa harap eh. Pwede yun. Pero yung sa likod, ano yun? Sino binaril mo na pa? Tinatakot? Ganon? Walang mananakot ngayon. Hindi nila ipapahamak yung sarili nila para takutin ka lang. Tandaan nyo yan. Wala nang yung, ewan ko lang ha, kung may mga tao pa yun na tatakutin ka lang, alam mo, patayin kita. Ewan ko lang, baka yung mga duwag yun. Pero kung ako man yung sa kalagayan ng hitman, hindi kita tatakutin. Papahamak ko pa sarili ko. Huwag na. Ay nako mga kabiyaya, mga ka-DDS, anong maibibigay nyo na komento sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So muli, J. Guevara TV nga po pala, isang Duterte Defender at TBJ Defender na reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Iba na yung ano natin ngayon, hindi na ganito naman.